Isang taong tulad mo ang matagal ko nang hinahana. Isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay namin. Isang tanawing hindi talaga nababagay sa luma naming apartment. Isang Ginoo ang lumabas mula sa pinto at nang makita ang mukha ko, nagpakita siya ng isang taimtim na ekspresyon. At na para bang hindi makapaniwala, yumuko siya ng napakababa. Ako na may tulala lang na nakatayo, hindi alam ang gagawin. Dahil sa biglaang pangyayari, ang puso ko'y kumakabob ng malakas. Bago magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ang pangalan ko ay Tala, isang grade 12 student. 2 taon na ang nakalipas mula nang maaksidente ako at ang kaliwang binti ko ay napalitan ng prosteri. Noong una, iyak ako ng iyak, pero ngayon, itinuturing ko na itong mahalagang kasama. May kaunting lagitik na tunog ito, pero dinadala ako nito kahit saan ko man gustuhin. Kami ni nanay ay nakatira sa isang maliit na apartment na gawa sa kahol. Pangarap kong makapasok sa isang kilalang universidad, pero dahil kapos kami sa pera, nagpasya akong magtrabaho na lang pagka-graduate. Tayo kong mag-alala si nanay. Kaya palagi akong nakangiti at sinasabing, okay lang ako, nay. Nagsisimula ang umanda ko, kasama ang aking kasama, sa paglalagay ng langis dito. Dahan kong pinapakinis ang mga kasukasuan nitong gumagawa ng mahinang kiyot na tunog. 2 taon na mula ng aksidente at sanay na ako sa kanya. Ang pagsusuot nito at pagbibihis ng uniforme ay mas matagal para sa akin kumpara sa iba, pero para sa akin, ito ay normal na bahagi na ng araw-araw. Mula sa kusina, narinig ko ang malambing na boses ni nanay. Tala, anak, handa na ang almusal. Si nanay, isa niya akong pinalaki. Nagtatrabaho siya sa iba't ibang part-time job mula umaga hanggang gabi. Sa aming hapag, kainan, isang simpleng almusal lang ang nakahain, sinangag at itlog. Pero para sa akin, ang pagkain kasama si nanay ang pinakamasarap sa buong mundo. Paglabas ko ng bahay, lumangit-ngit ang hagdanan ng apartment. Alis na po ako, ang totoo, pangarap kong maging guro dahil mahal ko ang mga bata. Pero dahil sa binti ko, isinuko ko na ang pangarap na yon 2 taon na ang nakalipas. Sa daan, papuntang eskwelahan, kung minsan ay may mga matang nakatitig sa akin. Sa jeep, kahit may bakanting upuan sa tabi ko, walang gustong umupo. Ang mga maliliit na pangyayaring ito, ang unti-unting sumusugat sa puso ko. Sa kabila nito, pilit akong mumingiti. Ayokong alala ang isa kong pamilya, si nanay. Pagkatapos ng klase, nagpa-part-time ako sa isang maliit na panaderia malapit sa istasyon. Mabait ang may-ari, isang matandang lalaki na laging pumupuwi sa akin. Napakasipag mo talaga. Ala. Ang oras na yon, sa trabaho ang tanging sandali, kung saan payapa ang aking isipan. Pag uwi ko, sasalubungin ako ni nanay ng isang mainit na yakap. Welcome ho, anak. Gabi, minamasahin niya ang binti ko. Habang hawak niya ang tinanggal kong prosthetic leg, marahan niya itong hinihimas. Salamat sa pagsama mo sa anak ko buong araw. Kapag nararamdaman ko ang mainit niyang mga kamay, kahit paano'y nakakalimutan ko ang mga masasakit na nangyari sa maghapon. Para maprotektahan ng maliit na kaligayahang ito, handa akong gawin ang lahat. Ngunit, pagtapak ko pa lang sa eskwelahan, ang kapayapaang iyon ay nagugulo. Ang dahilan ay ang kakasi kong si Andrea.
Siya ang sentro ng atensyon sa klase, laging napapaligiran ng mga kaibigan. Lumaki sa isang mayamang pamilya, mababa ang tingin niya sa mga taong tulad ko. Sa klase sapi. Habang nanonood lang ako, sinadya ni Andre na tumakbo sa harap ko at sinabing, "Hoy, basura. Mukhang masaya ka riyan." May talim ang kanyang mga salita. Kapag naglalakad ako sa hallway, sinasadya niyang magbulungan at magtawanan. Grabe, di ba? Ang ingay nakakairita sa tenga. Sasabihin niya sa mga kaibigan niya habang pinagtatawanan ng tunog ng prosthetic ko. Isang araw, pagkatapos ng career counseling, nangyari ang insidente. Si Andrea, na sigurado ng may rekomendasyon sa isang sikat na unibersidad, ay mayabang na nagsabi, "Ay, Tala, magtatrabaho ka lang pala." No. Sorry, ha? Kung naririnig mo yung usapan namin tungkol sa college life. Hindi ako nakasagot. Yumuko na lang ako, habang pinagpapawisan ng mga palad ko. Apos, idinagdag pa niya, pero may kumpanya, kayang tatanggap sa'yo? Hindi naman ito charity work. Bakit naman sila kukuha ng taong may kapansanan? Di ba? Pabigat lang. Ang mga salita niya ay parang punyal na tumusok sa puso ko at ang labo ng aking kumpiyansa ay biglang umintis. Walang sinuman sa klase ang tumulong sa akin. Lahat, sila, ay takot na kalabanin si Andrea. Pinigilan ko ang aking mga luha at umalis. Napakasakit, nakakahiya, parang sasabog ang dibdib ko. Tama si Andrea. Wala na talagang asa ang kinabukasan ko. Mas ramdam ko ang iisa at kadiliman na yon. Kaysa nung una kong makuha ang prosthetic leg ko, ang mga salita ni Andrea ay parang pabigat na nakadagan sa aking puso. Nang hapong yon, ang langit ay tila salamin ng aking nararamdaman, bumubuhos ang malamig na ulan. Sa gitna ng maraming tao sa may istasyon, lahat ay nagmamadaling umuwi. Sa gitna ng lahat, isang matandang lalaki ang nakakuha ng pansin ko, basa sa ulan. Siguro'y nasa Serenziros na siya. Nakasuot ng lumang jacket. Mukhang gusto niyang magtanong ng direksyon, pero lahat ay umiiwas sa kanya. Ang itsura niya ay parang refleksyon ng sarili ko sa eskwelahan. Iisa. Ang malamig na tingin, ang pagkukunwaring hindi naririnig, ang kawalan ng pakialam. Siguro, pareho kami ng nararamdaman ngayon. Nang maisip ko iyon, hindi ko na kayang magsawalang kibo. Parang may humilas sa akin, palapit sa kanya. "Lolo, may problema po ba?" Nang magsalita ako, nagulat siyang tumingala. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na kabaitan, na dulot ng mahabang panahon ng pamumuhay. "Ay, salamat, Iya." Nalilito ako at hindi ko mahanap ang daan, sabi niya habang ipinapakita ang isang lukot na mapa. Ang hinahanap niya raw ay isang lumang bookstore sa lugar na yon. Isang lugar na puno ng alaala, Iya. Gusto ko lang sanang bisitahin ulit. Ngumiti siya ng may bahid ng lungkot. Nang subukan niyang kunin ang kanyang panyo mula sa bulsa, nahulog ito. Agad ko itong pinulot. Lumana ang panyo, pero gawa sa magandang tela. Sa isang sulok, may maingat na borda ng letrang, "Maraming salamat," sabi niya habang maingat na tinatanggap ang panyo. "Alam ko po yung bookstore na yan," sabi ko, at biglang nagliwanag ang kanyang mukha. "Talaga, Iya, malaking tulong yan." Inilapit ko ang payong ko sa kanya at nagsimula kaming maglakad. Ang prosthetic ko ay marahang tumatapik sa basang semento. Sa gitna ng tunog ng ulan,
Sabay kaming naglakad. Si Lolo Cruz, pala ang pangalan niya, ay isang mahinahon at magaling na tagapakinig. Ano nang pangalan mo? Iya? Tala po. Ala, ang ganda namang pangalan. Ako si Cruz. Masaya ba sa eskwelahan? Dahil sa malumanay na boses ni Lolo Cruz, hindi ko na malayang nagbubukas na ako ng loob sa kanya. Pero tiniyak kong walang mababanggit tungkol sa mga problema ko sa eskwela at sa aking pag-iisa. Ngulit nang mapunta ang usapan sa hinaharap, hindi ko napigilang sabihin ang tunay kong saloobin. Naghahanap po ako ng trabaho. Pero may tatanggap po kaya sa isang tulad ko? Ang mga salitang pabigat lang ni Andrea ay ikot sa isip ko. Matapos kong masabi iyon, dali kong idinagdag. Hindi po. Sinukuan ko na po yung pangarap kong maging guro. Pero gusto ko pa rin makahanap ng trabahong makakatulong sa ibang tao. Magsisikap po ako. Walang sinabi si Lolo Cruz, nakinig lang siya. Ang kanyang tahimik na pakikinig ay mas nakapagbigay, ginhawa kaysa sa anumang salita ng pag-alo. Hindi niya ako kinutya o kinaawaan. Tinanggap niya ang mga alalahanin ko bilang isang tao. Naramdaman kong bahagyang bumukas ang matagal ng nakasarang pinto ng aking puso. Ang pusong nasugatan ng mga salita ni Andrea ay napuno ng init. Napakalinis ng iyong puso, iya, bulong ni Lolo Cruz. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa itsura o katayuan sa buhay. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang kulay ng kanyang puso. Ang mga salita niya ay parang nagbigay ng mainit na liwanag sa aking puso. Ang bookstore ay nasa isang tahimik na iskinita. Nang huminto kami sa tapat nito, napatingin si Lolo Cruz sa mga paa ko. At na parabang nagulat, nagmamadali siyang nagsabi, "Iya, pasensya ka na." Hindi ko napansin. Baka napalayo pa kita at naabala. Patawad. Pinutol ko ang sasabihin niya at mumiti. Tiningnan ko ang aking kaliwang binti ng may pagmamahal at sinabi, "Okay lang po. Itong kasama ko, mahalaga po siya sa akin." Marami po akong iniyak noong naaksidente ako, pero dahil sa kanya, nakakalakad po ako ulit. Nagpatuloy ako habang nakatingin ng gulat na si Lolo Cruz. Saka, malapit lang po rito ang pinagdatrabahuhan ko, kaya pauwi na rin po ako. Ang totoo, sa kabilang direksyon ng trabaho ko. Pero payo kong alala pa siya. Gusto kong makita siyang mumiti. Pagkarinig sa mga salita ko, nanlaki ang mga mata ni Lolo Cruz at natigilan siya. Pagkatapos ng kanyang mukha, ay nagpakita ng malalim na pag-iisip. Maya, nagsalita siya sa isang seryosong boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Iya, maraming salamat. Ang iyong kabaitan, hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang kanyang mga mata ay tila nagluluha. Naramdaman kong hindi yun dahil sa awa, kundi dahil sa taos, pusong pasasalamat. Habang may mga kabataang tulad mo, may pag-asa pa ang bansang ito. Pagkasabi niyon, yumuko siya ng napakababa sa akin bago pumasok sa bookstore. Pagkaalis ni Lolo Cruz, gumaan ang aking mga yapak. Maging ang malamig na ulan ay parang naging mainit. Kahit anong sabihin ni Andrea, kaya ko na. May isang taong naniniwala sa akin. Dahil lang doon, iba ang tingin ko sa mundo. Ang maliit na galak na nakatulong ako sa kapwa ang nagpainit sa aking puso. Ang pagkikita namin ni Lolo Cruz ay nagbulot ng malaking pagbabago sa akin. Ilang araw ang lumipas. Sa eskwelahan, kapag may sinasabi si Andrea,
hindi na ako gaanong nasasaktan. Kapag nang iinsulto siya, tinitingnan ko lang siya at nagpapatuloy. Ang mga salita ni Lolo Cruz na, ang tunay na mahalaga ay ang puso, ay naging anting na nagpoprotekta sa akin. Dahil dito, si Andrea ay naiinis na lang at umaalis. Natuto na akong itaboy sa isipan ko ang masasakit na salita. Itinigil ko na rin ang iisip na basta makahanap lang ako ng trabaho ay sapat na. Gusto kong magkaroon ng trabahong tulad ni Lolo Cruz na nakikiramay sa puso ng iba. Sa iisip nito, bigla akong nakaramdam ng tapang. Pagkatapos ng klase, pumupunta ako sa library at masigasig na nagsasaliksik ng mga kumpanya sa internet. Isang kumpanya ng medical equipment na may isugang ang pagkakaiba. Iba ay lakas, at isang food company na aktibong kumukuha ng mga taong may kapansanan. Habang nagsasaliksik, unti akong nagkakaroon ng asa na may mga kumpanya palang may puso. Napansin ni nanay ang pagbabago sa akin. Sa hapunan, masaya niyang sinabi, mukhang masaya ka nitong mga nakaraang araw. Anak, aha. Medyo po, sagot ko, sabay ngiti para mapanatag siya. Mabuti naman kung ganon. Hindi na siya nagtanong pa at umiti na lang. Tahimik niyang sinusuportahan ng maliit na pagbabago sa akin. Sana magpatuloy ang ganitong kapayapaan. Ngunit ito pala ay ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Isang araw, maingay ang classroom. Ang sentro ng atensyon, syempre, ay si Andrea. Napapaligiran ng kanyang mga alipores, mayabang siyang nagkukuwento. Tumawag sa akin, kahapon ng Cruz Holdings. Bigyan daw ako ng special final interview, kasi yung daddy ko, business partner ng isa sa mga executive doon, kaya nilakad niya. Sa pagkarinig ng pangalang Cruz, bigla akong kinabahan, pero maraming Cruz sa Pilipinas. Siguro, nagkataon lang, sabi ko sa sarili ko. Tapos, sumulyap sa akin si Andrea, at sinadya niyang lakasan ng boses niya. Ay, sorry, Ala. Das is way out of your league. Pasensya na, ha? Biglang tumahimik ang buong class. Nagpatuloy siya na may mapanuyang ngiti. Isa yan sa mga top-tier companies sa buong Pilipinas. Ang isang tulad mo, pag nakita sa labi nila, baka masira pa ang reputasyon ng kumpanya. Ayon, ang mga kaibigan niya sa mahinang boses. Ang kumpiyansang unti kong binubuo, ay biglang gumuho. Gusto kong maniwala sa mga sinabi ni Lolo Cruz, pero ang mga salita ni Andrea ay parang matalim na realidad na sumusugat sa puso ko. Habang papalapit ang graduation, naging seryoso ang paghahanap ko ng trabaho. Nagpadala ako ng resume sa maraming kumpanya, pero madalas ay walang sagot. Sa wakas, nakakuha ako ng unang interview at puno ako ng asa. Sa may pinto, marahang tinapik ni nanay ang likod ko. Kaya mo yan, Tala. Ngunit ang asang yun ay nagsimulang maglaho pagpasok ko pa lang sa interview. Ang lalaking interviewer ay mas nakatingin pa sa binti ko kaysa sa resume ko. Hindi ba mahirap para sa iyo ang pag-commute? Baka makaabala ka pa sa ibang empleyado. Ang kanyang mga salita at ang maawaing tingin niya ay malalim na sumugat sa akin. Ang mga tanong niya ay hindi tungkol sa aking kakayahan, kundi tungkol lahat sa binti ko. Pilit kong ipinaliwanag na wala akong problema sa araw na gawain. Okay lang po. Malakas po ang katawan ko. Nanginginig ang boses ko. Ngunit hindi nagbago ang paikitungo ng interviewer.
Tatawagan ka na lang namin, sabi niya ng malamig. Alam ko na agad na hindi ako natanggap. Paglabas ko ng kumpanya, halos bumuhos na ang mga luhang pinipigilan ko. Habang naglalakad ako, nang matanglay papuntang istasyon, may narinig akong pamilya na boses. Uy, si Tala! Paglingon ko, nandoon si Andrea. Nakasuot siya ng magandang business suit. Iba sa akin. Anong nangyari sa'yo? Pati ganyan ang itsura mo? Galing ka sa interview. Ngumiti siya ng mapanlait na parabang alam niya ang lahat. Hindi ako uminik. Lakaran niya ako na parang sinusuri. Naghahanap ka pa rin pala ng trabaho. Ang kulit mo rin. No? Harapin mo na kasi ang realidad. Walang nangangailangan sa'yo sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ang sumira sa huling piraso ng pag-asa sa puso ko. Sa sobrang sakit, wala akong masabi. Si Andre naman ay mukhang kontento sa nakikita niya. Sige, una na ako. May dinner kami sa company ni Daddy. Pagkasabi niyan, sumakay siya sa isang mamahaling sasakyan na sumundo sa kanya. Ang kanyang likod, habang papasok sa sasakyan ay parang ipinamumukha sa akin na magkaiba talaga ang mundo namin. Naiwan akong isa, hindi na makatayo. Umupo ako sa isang bench sa malapit na party at umiyak ng walang tunog. Hindi ko talaga kaya. Wala akong lugar sa mundong ito. Nagsimula na namang umambon. Tinago ng ulan ng aking mga luha, pero hindi nito nahugasan ng lamig sa aking puso. Ang pangyayaring iyon ay parang mabigat na tanikala na pumulupot sa akin. Uwi, halos hindi ako nakatulog. Nag-aalalang sinabi ni nanay, pwede kang umabsent muna sa school na yon, anak. Ang kabaitan niya ay lalong nagpasikip sa dibdib ko. At noon na nangyari, isang mahinang busina ang narinig mula sa labas. Pagsilip namin ni nanay sa bintana, pareho kaming napasinghap. Isang mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Umukas ang pinto, at ang sumunod na lumabas pagkatapos ng driver ay ikinagulat ko ng husto. Si Lolo Cruz. Pero hindi na siya ang gusgusing matanda na nakilala ko. Isa siyang galang na Ginoo. Tumireso siya sa pinto namin at nag-doorbell. Nanginginig kong binuksan ang pinto. Ngumiti siya ng mahinahon. Sinusundo na kita, Tala. May gusto akong ipakita sa inyo ng nanay mo. Isang lugar kung saan kayo nabibilang. Tala, ano nang ibig sabihin nito? Mahigpit na hinawakan ni nanay ang braso ko. Hindi ko rin po alam. Sagot ko habang umiiling. Walang kamalay. Malay. Sumakay kami sa sasakyan. Sa loob, napakatahimik. Parang ibang mundo. Uminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gusali sa gitna ng city. Sa salaming pader nito, nakasulat ang Cruz Holdings. Gulo ang isip ko. Inihatid kami sa chairman, sosis sa pinakamataas na palapag. Mula sa malaking bintana, tanaw ang buong syudad. Umupo kami sa sofa at yumuko ng malalim si Lolo Cruz. Patawat kong itinago ko ang tunay kong pagkatao. Ako ang chairman ng Cruz Holdings, si Lolo Cruz ninyo. At dahan siyang nagsimulang magkuwento. Tungkol sa kung paano siya, halos sumuko na dahil sa kawalan ng pakialam ng mga tao, na parabang iisa
na lang siya sa mundo. At noong mga sandaling iyon, hindi lang payong ang ibinigay mo, kundi pati ang init ng iyong puso. Ang mga sinabi mong kasama mo, ang binti mo, iyon ang gumising sa akin. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng mga taong may pusong tulad mo. Inalok niya ako ng formal na trabaho. Higit pa roon, sinabi niyang bubuo siya ng bagong departamento para gawing mas madali ang pagtatrabaho para sa mga taong may kapansanan. Hindi ko mapigilan ng iyak sa tuwa. Biglang may kumatok sa pinto. Chairman, nandito na po si Miss Andrea para sa final interview niya. Pagpasok ni Andrea, nakita niya kami ni nanay at nanigas siya. Bakit ka nandito? Biglang nagbago ang mahinahong mukha ni Lolo Cruz. Andrea, kanselado na ang interview mo. Sinabi mo raw na pabigat lang ang mga taong may kapansanan. Tama ba? Nakatanggap ako ng ganyang impormasyon. Sa mahinahong tanong ni Lolo Cruz, naninig ang mga tuhod ni Andrea. Hinawakan niya ang panyong may letrang sa kanyang bulsa. Hindi ko maipagkakatiwala ang kinabukasan ng kumpanyang ito sa isang taong hindi marunong makilamay sa sakit ng iba. Nasaktan ng pag ni Andrea at masama siyang tumingin sa akin. Ngunit sa bigat ng mga salita ni Lolo Cruz, wala siyang nagawa kundi tumakbo palabas ng kwarto. Ang malakas na pagsara ng pinto ay parang tunog ng pagsasara ng kanyang kinabukasan. Nang makalis siya, bumalik ang katahimikan. Narinig kong umiiyak si nanay sa tabi ko, pero hindi ito ang malungkot na luha ng kahapon, ito ay luha ng saya. Umarap si nanay sa chairman at yumuko. Mula po noong naaksidente ang anak ko, lagi po akong nag-aalala sa kinabukasan niya. Natatakot po ako na baka masira ang puso niya dahil sa kalupitan ng mundo. Maraming salamat po. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Sigurado po ba kayo sa akin? Anong ko? Umiling si Chairman Cruz. Hindi kita kinukuha dahil sa awa. Dahil sa iyo, nalaman ko kung ano talaga ang dapat pahalagahan ng kumpanyang ito. Ang iyong lakas na hindi sumusuko at ang iyong kabaitang marunong makiramay. Iyan ang kailangan namin. Kaya tulungan mo akong bumuo ng isang kumpanya kung saan lahat ay komportabling magtrabaho. Dahil sa kanyang tapat na mga salita, uminit ang dibdib ko. Pagkarinig sa sinabi ni nanay, nagdesisyon na ako. Humarap ako sa chairman at yumuko ng malayan. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para sa kumpanyang ito. Hindi ko na kailangang ikahiya ang pagkatao ko. Ang mga karanasan ko ay maaari nang makatulong sa iba. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ako ng bagong lakas. Sinabi rin ni chairman na maaari akong mag-aral sa kolehiyo gamit ang scholarship program ng kumpanya. Ang pangarap na matagal ko nang isinara ay muling nabuksan. 4 na taon na ang lumipas. Habang aaral ng social work sa universidad, nagtatrabaho ako sa Cruz Holdings, ang Diversity and Inclusion Department, na binuo dahil sa akin, ay isa na ngayon sa pinakamahalagang departamento ng kumpanya. Bilang leader, hindi trabaho ko ang maging bossy. Tungkulin kong pakinggan ang bawat boses at lumikha ng isang magandang working environment. Isang kasamahan na naka-wheelchair ang mumiti sa akin. Maang tala. Salamat po sa report na to. Walang anuman. Mukhang pwede nating ayusin ang anggulo ng ramp na ito. Sasabihin ko agad sa maintenance. Maraming kasamahanan ko na may kapansanan din ang masayang nagtatrabaho dito. Tala. Tapos ka na. Tara na. Sabi ng isang boses. Yung ganyang ugali mo,
Tala. Hinahangaan ko talaga. Si Marco, isang katrabaho, ay laging sumusuporta sa akin. Kapag kasama ko siya, nakakalimutan ko ang tungkol sa prosthetic ko at nagiging sitala lang ako. Siya ang pinakamagaling kong partner sa trabaho at ang pinakamamahal kong nobyo. Pagkatapos ng trabaho, pumunta kami sa dining deck ng kumpanya. Pinagmasdan namin ang mga ilaw ng syudad na parang mahihiyas. 4 na taon na ang nakalipas. Isang simpleng kabutihan sa isang maulang araw ang nagbago ng buong buhay ko. Gusto kong sabihin sa dati kong sarili na hindi lahat ng lugar sa mundo ay malupit. Ang maawaing tingin, interviewer, ang masasakit na salita ni Andrea. Wala na itong epekto sa akin. Na pala ang lumang bookstore na hinahanap ni Chairman noon ay isa ng magandang Todd, friendly na cafe, sa tulong niya. Si nanay ay tumigil na sa pagtatrabaho at payapa ng namumuhay. At si Chairman Cruz, hanggang ngayon ay parang lolo na ang turing sa akin. Ang binti kong ito ang nagdala sa akin sa maraming luha at maraming pagkikita. Ang pag-unawa sa sakit ng iba. Iyon ang naging pinakamalaking kalakasan ko. Marahan kong hinawakan ng kaliwang binti ko na tinatamaan ng ilaw ng papalubog na araw. Ang binti na dating humaglang sa aking paglakad ay isa na ngayong pakpak na kayang lumipad kahit saan. Ngayon, kasama si Marco sa aking tabi, nakatingin ako sa isang maningning na hinaharap. Pamusta? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, sana ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong nagbibigay init sa puso. Naway, maging maliwanag ang inyong buhay.